Gawin mo ang taon na ito as your best year yet. Kaya mo yan dahil sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang 7 pinaka-epektibong health tips ng mga centenarians for longevity. These are not your usual suggestions po dahil napatunayan na ito sa mga centenarians natin in the blue zone areas all over the world. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last health tip, hindi ito binibigyan ng pansin but this can be your game changer para sa isang mahaba at masayang buhay. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo. Ang 7 health tips na ito, napatunayan na ito ng mga centenarians, mga tao who live past their 100 years of age, sa mga area sa buong mundo na tinatawag natin na blue zones. These include po countries like Japan, Italy, and Greece. And i-incorporate mo ang 7 health tips na ito at tiyak ako you will have a healthier 2025. Kumain up until you're 80% full. Isang magandang sekreto ng mga centenarians sa blue zone areas ay ang tinatawag natin na hara hachibu, kung saan kailangan mong huminto sa pagkain when you're 80% full. Napakahalaga po nito dahil alam mo ba that as we age, ang ating metabolism po bumabagal po ito. Mas mabilis tayong mag-weight gain, mas mabilis tayong maging obese at maging overweight. At the same time, pwede itong maging isang risk factor sa pag-develop ng diabetes, ng heart disease at iba-ibang sakit sa kasukasuan. Dahil ang weight gain po is one cause ng joint pain. Gumamit po ng small servings and chew your food well. This way, maiiwasan po natin ang overeating. Ang paghinto ng pagkain when you're 80% full, this ensures po na natatanggap ng iyong katawan ang kailangan na vitamins at nutrients. At the same time po, maiiwasan natin ang pagiging overweight. Movement is key. Napakahalaga po ng paggalaw. Siguraduhin na sa iyong araw-araw na gawain, ikaw ay nag-incorporate ng movement. May it be walking, gardening, or even sa manual labor. Siguraduhin mo that you have activities spread out all throughout sa buong araw. If ang trabaho mo naman entails na ikaw ay parati lang nakaupo in front of the computer, please this year po, commit to yourself na gagawa ka ng exercise at least 20 to 30 minutes 5 beses sa isang linggo. Napakahalaga po nito dahil movement po is a crucial factor para sa haba ng ating buhay. Ito din ang dahilan kung bakit tinatawag ang iyong muscles or iyong kalamnan as a muscle for longevity. And we follow po the principle, use it or lose it principle. The more mo nagagamitin ang iyong muscles, the stronger you will get. Pero wag mo din itong gagamitin, tiyak na ikaw po ay manghihina. I-control mo ang iyong stress level. Ang isang magandang sekreto ng mga centenarians is they tend to control their stress level well. Kaya naman sa taong ito, hindi man natin fully maiiwasan ang stress, kailangan mong i-promise sa iyong sarili that you will engage in activities na makakapag-relax sa iyo. You can do yoga. Pwede kang maglakad outdoors for your mental health. At the same time, pwede mo ding subukan ang journaling to help manage your stress level.
kung saan kukuha ka ng isang notebook at isusulat mo ang 3 bagay for which you are most grateful for. Believe me po, pwede ito maka-change instantly sa iyong mood at sa iyong perspektibo sa iyong buhay. This is a good practice po to help manage your stress level. Dahil believe me, ang stress po hindi po lamang yang nakakaapekto sa iyong mental health. At the same time, it affects different organ systems sa iyong katawan. So this year, promise yourself that you are going to control your stress level better as compared to last year. Iwasan ang pagkain ng processed meat. Sa taong ito, make a commitment sa iyong sarili na iwasan mo as much as possible ang pagkain ng any processed meat. Ang mga processed meat tulad ng spam and hotdog, these are considered Group 1 carcinogen by the World Health Organization. Ibig sabihin na patunayan na po sa maraming pag-aaral at marami ng proof ang nagpapatunay na ang regular po na pagkain ng mga processed meat na ito is linked sa development ng cancer, specifically po colon cancer. Ang madalas din na pagkain ng processed meat dahil sa mataas na sodium unsaturated fat nito ay pwedeng makataas ng iyong blood pressure at the same time po pwedeng maka-elevate sa iyong cholesterol level which can cause different conditions or different sakit sa puso. Ang parati ding pagkain ng processed meat, although napaka-convenient na bilhin at i-prepare, ay pwede ding makataas ng iyong risk sa pag-develop ng diabetes by as much as 30%. Gawin mo din na commitment para sa iyo at sa iyong kalusugan na i-limit ang pagbili ng mga fast food. Dahil alam mo ba na napatunayan na ang mga fast food para makatipid sila and in order to cut costs, kailangan nilang i-reuse ang kanilang oil. However po, ang parating pag-reuse ng oil, pwede po itong makakos or makadevelop ng tinatawag natin na aldehyde. Ang aldehydes po ay hindi maganda para sa iyong kalusugan dahil ito po ay pwedeng maka-increase ng pamamaga sa iyong katawan. It can predispose you sa development ng diabetes at the same time po put you at risk of developing cancer. Kaya naman, if gusto mo maging mas malusog ka this 2025, kailangan mo bigyan ng pansin ang iyong pagkain. Every Sunday, pwede kang mag-plot ng iyong menu. This way po, maiiwasan natin ang processed and fast food. To simplify your life, pwede kang magkaroon ng uniform na breakfast, uniform na lunch, or uniform na dinner all throughout the week. Ikaw na po ang bahala. At the same time, make sure po na may prutas ka, may nuts ka, at may itlog ka sa iyong kitchen. These are better alternative po as compared to reaching out sa mga processed meat, sa mga canned meat, at the same time po any processed food. If you are one with me sa goal na dapat mas healthy ka at ang iyong buong pamilya this 2025, please comment po Healthier 2025 in the comment section below. Also, if bago ka pa sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil health po is your first wealth. Now, moving on, have sufficient amount of sleep. Ang isang sikreto ng longevity ng ating centenarians is to rise with the sun and to sleep at sunset po. Siguraduhin that you have quality of sleep, about 7 to 9 hours of sleep taga-araw. If sa tingin mo naman kailangan mo ng naps, feel free to do so but don't overdo it. Dahil sa sinabi din natin earlier, you need to have proper activities spaced out all throughout sa buong araw. Iwasan ang paninigarilyo. Kailangan mong iwasan or ihinto ang paninigarilyo especially if ikaw ay na-diagnose na
ng hypertension or high blood pressure at the same time if ikaw ay na-diagnose na ng diabetes. Nicotine po is a potent vasoconstrictor. Kailangan mo itong ihinto dahil pwede nitong mapataas ang chance of developing stroke and even heart attack. Alamin mo ang smoking triggers mo at kailangan mo itong iwasan dahan-dahan. Lastly, isang napakamahalagang sekreto ng mga centenarians sa longevity ay ang tinatawag natin na ikigai or alamin mo ang purpose ng iyong buhay. Kung alam mo ang purpose ng iyong buhay, you tend to have a more active lifestyle. You tend to wake up po or gigising ka na positive ang outlook mo sa iyong buhay kahit ano paman ang sitwasyon na meron ka. Napakahalaga po nito na aspect and secret for longevity. Gumawa ka ng mga activities that will spark joy. Gumawa ka ng mga hobbies kung saan ka masaya. Or you can also spend time sa mga mahal mo sa buhay. Alamin mo ang purpose ng iyong buhay. This way po, you are more likely to have a long and happy life. Wala pong magic pill and magic habit for a long and satisfying life. Ito po ay combination ng simple pero consistent na active lifestyle choices na pwedeng-pwede mo gawin for you to have a healthier 2025. Dahil mind you, health is your first wealth. If napapansin mo na ikaw ay nangihina na, especially sa mga seniors natin sa bahay, meron tayong video dito about sarcopenia or panghihina ng iyong muscles. I-check mo ito, makakatulong talaga ito sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment Healthier 2025 sa comment section below. Napakahalaga po nito. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. I wish you well. Have a very healthy 2025. God bless you po. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kanyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.